The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The Lord said, "Woe to you, Pharisees! You pay tithes for meal and the rue and every garden herbs, but you pay no attention to judgment and to love for God. This you should have done without overlooking the other. Woe to you, Pharisees! You love the seat of honor in synagogues and greetings in the marketplace. Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk." Then one of the scholars of the law said to him in reply, "Teacher, by saying this, you are insulting us too." And he said, "Woe also to you, scholar of the law! You impose on people burdens hard to carry, but you yourself do not lift one finger to touch them." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Noong ako po'y pauwi dito, galing sa aming mission station, kailangan ko pong sumakay ng bus. Sleeper bus ang sinakyan ko kasi 10 hours mahigit yung biyahe from Apari to Pura. Doon sa first row ay may nakasakay na mag-asawa, matanda na sila. Pagkatapos nilang makainom ng gamot, siguro maintenance, si daddy nakatulog, ang lakas ng hilik. Maya-maya, binangungot, ang lakas. Gumaganon siya. Tapos si mami, sabi niya, pa, sinampal, pak! Nagising. Tingnan po niyo yung katabi ninyo. Binabangungot ba? Baka pwede nang sampalin. Alam po ninyo sa buhay, kailangan tayo po'y magising. Kailangan tayo'y magising. Saan? Kung titingnan natin yung ating ebanghelyo, yung mga Pariseo na kinikriticize ni Jesus, kailangan magising. Saan? Sa kanilang ginagawa. At ano yun? Entitlement. Una, titingnan natin, no? Parang gusto nilang bilhin ng langit. Nagbibigay ng tithes, no? Pero sabi ng Panginoon, nagbibigay nga kayo ng tithes, nakalimutan nyo naman ang iba. Dito sa atin, no? Porque malaki ang ating donasyon. Dapat sa first seat tayo. No? Pag may mga fiesta, dapat ikaw nandun sa unahan. O ano pa? Porque nagbigay ka. Dapat, no? Deserving ka sa mga pribileyo. Di ba? Minsan, tama naman, no? Pero parang i-insist mo na dapat, akin yan. Entitled ako dyan. Pero nakalimutan mo nang magbigay sa mga nangangailangan na tumulong sa mga tunay na naghihirap. Entitled tayo kasi parang deserving tayo sa mga bagay na ibinigay natin ay dapat may kapalit. Minahal kita, mahalin mo rin ako. O sino po nagsabi ng mga ganyan? Alam mo, honey, mahal na mahal kita, honey. Dapat mahalin mo rin ako, honey. Diyos ko po, 80 ka na. Yung ininyong pagmamahal sa 22 anyos. Deserving ka pa ba dun? Yung pangalawa, ako lang ang magaling. Entitled, no? Ako lang ang magaling. Kasi dito sabi ng ating Panginoon, kayo, gusto ninyo, lahat ng papuri, mga Pariseo, sa inyo lahat ibibigay. Bakit? Kasi naman, ako yung magaling. Ako may gawa nito. Ako nagpaganyan, ganun. No? Ikaw na lahat. Eh di ikaw na. Ikaw nang magaling.
Di ba sa trabaho, may mga pabida-bida minsan? May ma-experience kayo? Hindi naman siya ang gumawa. Pinagawa lang niya sa iba. Sasabihin, ay ako pong gumawa niyan. Di ba? Hindi na ibigay yung credit sa dapat na taong gumawa talaga. Akin po galing yan. Hindi naman sa'yo talaga. Ako yung magaling. Dapat, ako yung magiging sentro ng buhay ninyo. Dapat, sa akin kayo nakatingin. Dapat ako ang inyong gayahin. Dapat ako ang paborito ninyo. Ako ang sentro dapat ng buhay ninyo. Meron namang mas magaling kaysa sayo. Meron naman talagang nagtatrabaho kaysa sayo. Meron naman talagang mas alam ang ginagawa kaysa sa iyo. Pero gusto mong kunin lahat dahil ikaw ang magiging sentro ng buhay nila. Ikaw yung magaling, kaya entitled ka sa mga bagay. Deserving ka na sa iyo ang papuri, sa iyo na lahat, edi ikaw na. Yung pangatlong entitlement na tinutukoy ng ating Panginoon dito, no? Papagawa ko sa iyo, iuutos ko sa iyo, pero hindi ko gagawin. Ako din po ay guilty sa ganito. Sinabi ko sa aking mga estudyante doon sa isla, sa mga lalaki, kayo mga lalaki, ang hahaba na ng buhok ninyo. Putulan ninyo yan. Ako ang haba na po ng buhok ko dito na banda. Pera sa akin, hindi ako magpapagupit. Bakit? Kasi luluwas din ako. Doon na lang ako magpapagupit. Nagpagupit sila lahat, yung mga lalaki. Ako hindi. May nagtanong, Father, bakit ikaw di ko magpapagupit? Ikaw bang principal? Diba? Sinabi kong ganun. Minsan, kapag tayo nasusukol, dadaanin natin sa galit-galitan para hindi tayo maagrabyado. Di ba? Kaya po ako hindi nagpagupit kasi doon po sa isla, walang legit na barber. Wala naman po talagang, yung hanap buhay ay barbero, wala po doon. Minsan nagpagupit po ako sa estudyante ko, kulay pink pa yung kanyang gunting at yung kanyang suklay ay malaki. Kaya, nung pagpagupit ko, lahat ng buhok ko tumatayo. Sabi ko, hindi ko nung papagupit dito. Para akong na-eksperimentuhan. Kaya sinabi ko sa mga bata, gupitan ninyo mga buhok ninyo. Ako, sa mainland na. Pagbalik ko dito, maikli ang buhok ko. Di ba? Galit-galitan ako. Pero entitled ako doon. Pinairal ko ang aking entitlement. O minsan, sa ating buhay, papairalin natin yun. Magagalit-galitan tayo. Di ba? Dahil ayaw natin maagrabyado. Entitled kasi tayo. Kaya't yun ang gustong gisingin ng ating Panginoon. Hindi lang sa Pariseo, kundi sa ating lahat. Lahat naman tayo may sense ng entitlement. I put my effort, my time, my knowledge, my wealth, my everything. Kaya dapat deserving ako sa mga bagay na maganda, mabuti at masaya. Diba? But the good Lord is telling us, hindi ganyan, kapatid. Sasabihin sa atin ng Panginoon, kailangan mong labanan yung entitlement na yan. Papaano? Palagi kang magpasalamat. Bakit? Dahil sa pagpapasalamat, nakikita mo na kung ano ang kulang sa'yo ay napupunan ng iba. Magpasalamat tayo dahil sa inyong pagtanda, may kasama kayo. Hindi po lahat ng tumatanda ay masayang tumatanda at may kasama. Yung iba po, mag-isa.
Kaya palagi kayong magpasalamat. Palagi tayong magpasalamat. Dahil sa pagpapasalamat, makikita natin kung ano yung kulang sa akin ay napupunan ng iba, napupunan ng Diyos. Kaya nga yung mga taong palagi nagpapasalamat, masaya. Hindi po binabangungot. Dahil sa kanilang pagtulog sa gabi, no? Napakapayapa. Yung bang parang pwede na silang mamatay? Lord, give me peace. Huwag naman po muna ngayon, Lord. Bukod sa pagpapasalamat, ano pa? Paano natin labanan yung ating sense ng entitlement? Na walang iba kundi magpakumbaba. Huwag tayong magbuhat ng bangko. Hayaan mong buhatin ka ng iba. Pero huwag mong hayain na bangko mo, ibubuhatin mo. Palagi tayong magpakumbaba. Kaya nga ginawa sa atin ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever might believe in Him might have eternal life. Ika pa ni San Pablo, no? Though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. He emptied Himself. Hindi siya punong-puno ng kanyang sarili. Dahil siya'y nagpakumbaba. Bagamat siya'y Diyos, hinayaan niya na siya'y magiging tao. At the same time, tunay na Diyos para sa atin. So that we might have eternal life. Kaya siguro sa dalawang bagay na yun, pag tayo punong-puno ng pasasalamat, at tayo'y mapagpakumbaba, mawawala siguro sa atin, o mababawasan siguro sa atin, yung sense ng entitlement. Hindi naman talaga tayo lang ang magaling. Hindi naman talaga tayo lang ang dapat na purihin. Hindi tayo dapat maggalit-galitan. Hindi tayo dapat na parang porke nagbigay tayo, ay deserving na tayo sa lahat ng bagay. Subukan po natin magpasalamat at magpakumbaba. Siguro maiiwasan natin yung matinding bangungot na darating sa buhay natin. Dahil kapag tayo'y nagpursigi sa ating kayabangan, sa ating sense ng entitlement, baka dumampi sa atin ang kamay ng hustisya ng Diyos at ipapamulat sa atin na isang araw wala ka nang maipagyayabang. Darating yung araw na ikaw ay walang-wala at wala ring tutulong sa iyo. Sana hindi tayo masampal ng hustisya ng Diyos. Magpasalamat ka't magpakumbaba.